pagod na pagod, tapos walang pagkain. Ano ba yan? Ano ba? Anong oras ka ba na-uwi? Bakit? Nagpapalit pa magtrabaho para sa pamilya natin. Di ba kami na lang umuwi? Wala ka nang time sa amin mga anak mo, di ba? Kaya mo ba masaya ako sa trabaho? Nahihirapan ako doon. Dami kong ginagawa. Ikaw, nagpapahay ka lang. Alam namin na nahihirapan ka, pero sana hindi naman 10 oras ng gabi, uuwi ka para naman makapag-grocery ka at makabili ng pagkain. Bakit? Hindi ka naman nagtrabaho ng grocery mo. Wala ka bang ibang sasabihin? Hindi namin ka na nakadada. Eh, ano bang gusto mong sabihin ko? Tumawa, humalakhak, sa tuwa kasi ganyan umuwi ang asawa ko, madaling araw. Wala kang pakailan. Baga. Wala kang kwenta asawa. Alam mo ba yun? Wala kang kwenta. Madalas, pinag-aawayan nila ang bisyo ng asawa, ang hindi paglilinis ng bahay ng asawa, ang bisyo ng asawa. Hello? Sagutin mo na, Dad. Hello? Hello, Dad. Oo na. Nasaan ka? Wala ko yung asawa ko. Makipag-uwi na ako sa kanya. Ano na naman yan? Hawi na naman ng away. Ano ba yan? Araw-araw na kayo nag-aaway ah. Teka. Ba't talagang gusto mong mangyari? Gusto ko na makipag-uwi sa kanya. Wala siyang kwenta. Ano ba, anak? Eh, yung asawa mo, iwalayin mo. Eh, paano yung mga anak mo? Alagaan ko sila. Hindi mo, kaya mo yun. Kaya ko yun, Dad. Alam mo, anak, ang solusyon lang para dyan ay kailangan din gusto maging sentro ng buhay niyo. Kaya naman, Dad, puro ka na ng Jesus. Wala na ibang iba. Eh, hindi lang tanging solusyon, di ba? Puro sulit ka na sinasabi sa'yo, anak. Kaya sa sila, manalig ka lang si Jesus. Kaya, Dad, diyan ka na. Papasok na ako. Anak! Pero kahit na gano'n, hindi pa rin siya pinapakinggan ni Kenneth. Kinakapagahan. Happy anniversary, Sige, mag-meeting tayo mamaya. Magahan mo umuwi, ha? Sige, huwag ka magpapakapagod sa trabaho, ha? Ingat ka! Uwi ako sa bahay, walang pagkain. Ano ba yun? Nararamdaman mo ba yun, Pre? Oo, pare. Pero ano ba eh? Patuloy na ako dito mo. Ano yan, Pre? Bakit hindi na lang? Oo, pare. Kaya tulad ko kayong dalawa, lumagkita mo dito sa dalawa. Kasi masinasulit ka, maraming pagkakain pa yan. Pagkakain pa yan. Kayong magkasa ko. Ito isa, maanghang, isa, maaga. Kaya yung dalawa yun, marami kayong pagkakain ba, may gusto ka na, gusto niya, may gusto naman siya na ayaw mo. Pero pag pinagsama yung dalawa nito, sa isang pagkain, magiging masarap ang lasa nila. Diba? Pero hindi kailangan yung maging unity, maging relationship sa isa't isa, pare. Para may maayos yung relasyon, ha? Okay ba? Sige, pare, may pang gagawin. Salamat. Sige. Hello? Hello? Pwede po ba maka-order ng isang bukay na bulaklak? 1,000? What? 1,000? Mahal naman yan. Mas mura dyan. Sandaan? Sige. Yan na lang. Chocolate. Nakala yung soberon. 300? Mahal. Meron ba kayong honey? Sige. Dahil doon, may nag-order. Pinadalan siya ng isang bulaklak at isang chocolate. May ginawa ko chocolate.
Ano ba? Yung isang araw, sinalan ako ng dad ko about gulong ko din. Hindi ako nag-advise sa kanya kung ano yung gagawin ko sa asawa ko. Pero, sa tingin ko, hindi pa rin effective eh. Hindi pa rin effective yung pagbigay niya sa akin. Kahit na yung gawin ko sa asawa ko, magbigay ako flowers, parang wala pa rin. Bagamat sa una nahihirapan siya na anuhin ang kanyang asawa, pero dahil sa love ni Lord, ay patuloy na ginagawa niya lahat para sa kanyang asawa. Parang dito ka naman dapat na mamuhay ako na sa mga bisyo ko lang. Gagawin ko, katayin ko lang ito para lutuin ko para sa misis ko. Ay, nakapagod na ako magluto. Makapanood mo na ng basketball. Ginebra versus Tarangin. Parang hindi rin maganda to eh. Parang mas nauna ako TV kaysa sa pamilya ko. Magawa sa TV ito. Parang hindi talaga siya maganda eh. Sirahin ko na lang. Sinira niya ang lahat-lahat na nakakapag-hinder para maayos silang mag-asawa. Pero kahit na gano'n, si Catherine ay pilit pa rin nagpa-file ng annulment.
Kasi dati ginagawa ko ito para lang sa natin, sa tatay ko na huwag kitang hiwalayan. Pero na-realize ko na doon sa sinanagdag ko na si Lord din yung bigay sa akin ng love. Kung saan, kailangan ko ba ito sa family natin. Kasi, alam mo ba kasi, mahal na mahal kita. Hindi kita kayang iwan. Hindi ko kaya nang wala ako sa buhay. Pero kahit na gano'n, naging matigas pa rin ang puso ni Catherine. Pero hindi pumayag si Caleb. Patuloy pa rin siyang nanalangin sa Panginoon. Siya ay naghintay sa perfect time ng Panginoon. Nakipuin ni Lord ang puso ng kanyang asawa. At may isang hindi inaasahang pangyayari. Umuwi na ang kanyang biyanan. At tinignan niya ang closet ng kanyang asawa kung saan doon nakalagay yung mga pinagbabawal na gamot na dating pinitake ng asawa niya. At pinag-shopping pa niya ang kanyang mga anak. Di ba dati po, inari ko siya na, di po nanay, kasi po ngayon, nasama na siya. Doon po sa palaran, mula sa tapos sa galagalan. Nasama po siya doon. Hindi na daw po kasi magbibigay na daw po siya ng time para sa atin. Mga po nanay, matuwa ka. Hindi na napigilan ni Catherine ang kanyang emosyon. At dahil doon, nagpunta siya sa office ng kanyang asawa.
And they live happily ever after. Kaya ko yung TV, tapos ko yun. Nakakawin